I-describe yung inyong mga role sa pelikula, sa Pinya, and ano-ano yung mga hindi nyo makakalimutang eksena dun sa pelikula. Candy mo. Hello po, ako po si Candy. Role ko po dito ako si Pinky. Isa po akong like estudyante na meron akong best friend. But then, confused ako sa kung anong gender identity ang meron ako. But then, sooner, dun ko i-figure out kung ano ba talaga ang gusto ko. At may isa pang sekreto na malalaman ko sa huli. Na parang throughout those times, para akong pinagmukhang tanga. Nang akala kong taong mahal ako. Alright. Tugot agad, Candy. Si Ayan, Angelica. ayun, ang ginampanan ko dito. Ginampanan ko dito, dual role actually. Pero hindi pa ito, alam ko hindi pa ito nagagawa ni Eva Max, di ba? Wala ko nakakagawa ng Kalbay. Okay. Yun, dual role yung ginawa ko, si Shania and si Mariah. Meron silang magkaibang personality. Actually, noong una inisip ko mahihirapan ako. Pero sa tulong ng mga directors, sila DOPs, yung mga staff, yung mga prod, nagawa ko ng maayos. And yung mga siguro hindi ko makakalimutan during the shoot is yung bonding namin. Yung nasa na kami, nasa bukid, nasa Pinyahan. Isipin nyo, umuulan, umaaraw. Grabe yung production talaga naghirap ng time na yun. Siguro yun yung hindi ko makakalimutan. Kasi kahit ganun yung naranasan namin during the shoot, sobrang saya namin. Kaya successful yung movie. At sana yun, panoorin naman. Sige, follow up ko na. GL na naman ito, Candy and Angelica. Kasi parang Yes. ito na yata yung pinakamaraming nagawa ninyo sa VMX, no? Yes, Mga GL. actually. So, anong bago sa Ay. Pinya na ipapakita nyo rito? Ay, Ayun, siguro yung dual characters and siguro yung bonding namin at yung ginawa namin ni Yung Candy. scene. Yung Maging mga matapang. ekscenas namin. Yun siguro Yung mga ibang- sex scenes. Spicy. Yes, talagang laban na laban kami doon. Spicy. Laban na lang. Opo, Oo. spicy po siya. As in, Spicy. sobrang, ay hindi naman sobrang, pero matapang talaga. Sobra! Oo, Actually, sobra. matapang. Lahat ng pinapagawa sa amin ng mga Oo. directors, ginagawa talaga namin na walang pag-alinlangan. Totoo. Mm. Tapos, mas dinadagdagan pa, diba? Yes. So, meron kayong sex scene sa Pinyahan? Yes, actually sobrang comfortable ako dito sa movie na to kasi puro babae lang yung ka-love scenes ko. Mm. Yun. Sige. Ay, sige, dagdag ka. Okay Okay na. okay na ba? Sige, kay Direk Omar naman. Direk, ano yung naging dynamics ng mga bida mo dito when it comes to sex scenes? Paano mo sila ginabayan? Actually, during pagkukunan namin yung mga love scenes, nag-uusap kami tatlo. Ano yung the best na pwede nyo ibigay? Ano pa yung pwede natin idagdag? Ano pa yung mga qualities na mayroon kasing scenes na meron dila na lumalabas. May ganun. Meron po. Padila. May padila siya. Di ba? Direct, you may use the mic po. Ayaw. Thank you. Okay. Kasi yun po. So, yun. So, yung dynamic nung kaming tatlo, Mm. inaral namin. Especially sa love scenes, pati yung character. Like siya kasi, dual siya. Si Shania at si Mariah, paano gagamitin yung Shania at paano gagamitin yung Mariah. So, meron ganon na ginago lang pala si Pinley. Oo. Kumbaga nagmahal, meron palang ibang nagmamahal sa character ni Heart. Thank you, Direk. Salamat. Thanks, Irvin. Now may we hear from Nikki Wang of Manila Standard. Thank you. First of all, congratulations sa bago niyong project. The first question ko ay kay Direk. Sabi kanina sa previous question ay another JL nga. Ang sabi naman ni Angelica, what makes it different? Kasi first time ng Viva Max gagawin or ng VMX gagawin yung may dual role. Pero as a director, nang ibigay sa inyo yung proyekto, ano yung naging vision nyo para isipin na paano ko ba atakin ito? Paano ko gagawin iba ang JL story ito kumpara sa previously released na mga JL movies ng VMX? Medyo
nagdalawang isip ako kasi first ko yung ex, boy and girl. Tapos ngayon, GL na paano atake, paano ko gagawin to na mas solid yung dalawa. So may ginawa namin, nag-usap kami tatlo lagi na pagka may love scene na anong atake, anong bago. So nag-isip kami ng yung nga, yung kissing scene out yung ganun, yung may padila talaga. So, parang is it safe to say na parang naging all out kayo Yes. sa pelikula? Yes. Sobra. Meron kaming shot na top shot na kita yung buong katawan. And may idadagdag ako direct. And yung yung, di ba sinabi direct, yung sa kiss, sa tongue. Meron din tayong ginawa direct, yung nasa bangko. Tapos pinagkasya namin yung kaming dalawa ng isa kong ka-love scene, yung sarili namin nun, Yes. while having love scene. Yun Maliit siguro. daw. Oo, ang liit niya. Yeah. Siguro kung makikita yung yung hindi sanitized na trailer, mas makikita nyo kung gaano katapang Kawail. yung GL ng pinya. Totoo. Totoo. Kasi po, based on my own observation, sa mga GL ng Viva Max ngayon, parang may limit kasi. Habang pinapanood mo, may limit na hindi mo mafe-feel yung pagiging GL niya. Pero pag itong pinya, pag ito napanood nyo, dito nyo marirealize na, ay oo, iba nga. Mas Yeah. matapang talaga Yeah. siya kumpara sa ibang nagawa ng Yeah, Viva Max. limitless. Oo. Tanong ni Kuya Romel kanina, bakit pinya? Sabi ko, hindi po siya prutas. Kumbaga, kinuha namin, like kasi pagka high school ka, di ba, kinukuha yung pangalan Pinya, Pinli, at Maraya. Kinukuha yung una at dulo. So, Yung very love team. high school lang yung atake. Na kapag high school ka, iba yung love story mo, iba yung feelings mo, iba yung... Doon pa lang lumalabas yung character pag high school kasi. Yes. So, yung gender, doon mo malalaman kung lesbian or gay or Yes. something. Di ba? So, Another question. Angelica, ang dami mo nagawa sa Viva Max eh. 10, 12? Tama ba? Ilan ba? Oo, mga Basta ganun, ganun. mga ganun. And si Candy around 6, tama ba? So, I just wanted to know, sa paggawa ng GL, ano yung parang masaging komportable na baka kayo ngayon na magkaroon ng partner na babae sa isang pelikula compared to having a scene with a guy doing medyo steamy scenes? Ano yung difference and saan na kayo mas komportable ngayon? Actually, ngayon, kaya yun yung bansang sa akin. na napag-iisipan akong buy. Kasi mas magaling talaga ako sa GL. Kasi bukod sa meron akong experience, mas komportable akong ilabas lahat at gawin lahat ng kaya kong kumbaga, yung hanggang sa limit ko. Kapag sa guy kasi, syempre, di ba, may May mga mga limitations. reservations, Yes, oo. ako may mga limitations ako kapag ang partner ko is lalaki. Pero pag babae, as in wala. Minsan sinasabi ko pa sa partner ko na, gawin mo lahat, huwag ka mahihiya. Kahit anong gawin mo sa akin, gawin mo. Kung sa tingin mo yun yung magiging maganda, gawin mo. Parang malaga doon may consent pa rin. Yes. Candy. Sa akin naman po, oo, mas comfy talaga ako pag babae yung nagiging partner ko. Kasi pag lalaki kasi, parang andun sa akin yung parang feeling ko, anytime, matitake advantage ako. Kasi naranasan ko rin before na kahit may plaster na, kinagat niya talaga yung ganon pang take advantage. Pero nung nasanay na ako sa GL, kasi mostly sa mga movies ko GL, nung nasanay na ako, parang wala na akong restriction. Dumating na nga ako sa point na sabi ko, huwag na tayong mag-plaster, okay na. Pero wala SOP, so kailangan sundin. Ganon ako ka all out pag babae. Yung pag sa nipple, ganon, wala akong problema. Pero pag sa lalaki, hindi talaga ako ready na Yes. gawin nila. Yes. We're glad na na-enjoy niyo yung paggawa ng pelikula. Oo. Thank you. Na-enjoy talaga namin. Wow. Tsaka, happy set lang kami. Yes, Oo. sobrang Para happy. Tsaka lalo na po siya, laging papakain. Well, congratulations. We look forward to seeing the Salamat movie. po. Salamat. Thanks, Nikki. Now, may we hear from Mr. Romel Gonzalez of PEP, please. Ayun, dudugsungan ko lang yan sa inyo, Kelly sa Angelica.
hindi ba sa sobrang pagka-comfortable niya na sa GL, was there a time kinwestiyon niyo na nga ang sariling gender niya? Totoo. Ikaw, Candy mo. Opo, may mga times na, ala, iba na itong nararamdaman ko, kinikilig na ako, nagagandahan na ako. Pero at the end of the day, wala, alam ko pa rin straight ako. So medyo, parang sa pag-GGL, mas nakaka-appreciate lang talaga ako ng kapwa ko babae. Na-appreciate ko yung ganda nila, yung kaseksihan nila, but not to the point na willing akong mag-commit sa same gender. Never pa. Never pa. Sa Gemma. Nako. Nako. Question Yari na ba? yung tanong. Hindi, may experience, pero kasi mahilig ako sa magandang babae. Pag nakakita ko ng magandang babae, na-attract talaga ako. Pero not to the point nga na na makikipagrelasyon ako. Kasi ayun, tapos na ako siguro sa babae kasi niloko din ako nung last na girl eh. So parang feeling ko pare-pareho lang. So doon na lang ako sa mas happy yung feeling. So, ibig sabihin, yung huli, may relasyon kayo kasi niloko ka. Yes, yung naging ka-relasyon kong girl. So, bi ka ba? Or Hindi, Curious, yun yun, or- curious. Baka Ngayon, gender curious ako. Curious ako ngayon kung ano yung gender ko kasi na-attract talaga ako sa girl. Pero, ayun. Pero mas na-attract pa rin ako sa boys. sino celebrity ang girl crush mo? Girl crush, Celebrity. Christine Reyes. Sobra po. Kasi may story yan dati. Nakita ko siya ng sports car na red. Tapos, batang bata pa ako. Tapos nakita ko siya, sabi ko, siya yung gusto kong maging. Hanggang sa yun na, siya yung idol ko since then. Ikaw, Candy. Ako naman po si Miss Marian Rivera. Parang pag nakikita ko talaga siya, parang oo na, sige na Lord, kunin mo na ako, gano'n. Nakita mo na siya in person. Oo, sobrang Nakausap mo. Hindi naman po. Hindi. Pag nakausap mo siya, anong sasabihin mo kay Mario? Ma'am, mahal na mahal kita, ma'am. Gano'n. Ma'am, pakis. May mom talaga. Ako ba ang kunin ka na pag kinis ka na? Oo, gano'n ko siya ka-crush talaga. Kasi parang siya may sariling ring light. Promise. May sariling ilaw. Oo, may sariling ilaw. Parang buhat-buhat yung Meralco. Gano'n siya. Ayun. Thank you. Nakakatawa sa dito. Kay Direk naman. Direk kasi nga kanina binanggit yung mga accomplishments mo na mga Voltes 5, may mabangban. Tapos ngayon, dalawang babae nag-vault in. Yes. Ano mas madaling gawin para sa'yo? Yung babae sa babae o yung normal? Yung normal na Boy and girl. na proyekto? Na project. Mas mahirap gawin tong GL. Alam namin. Nahirapan ako. Alam niyo na yun. Alam namin din. Yun. Bakit? Bakit mas mahirap? Sila komportable nga, sabi nga nila, kasi wala nang Inhibitions. limitations kasi pareho naman silang babae. Kumbaga sa teleserye, kasi may damit. Eto, pag kinukunan yung love scene, as in, wala. Alam Ano ko na, Totoo. na-shock Hubad na ako. babae. Hubad Ganyan na siya babae. sa taping, Ganyan ganyan po. si Direk. Pag Ay, sabi Diyos ko, ko! Tapos ko mag-yoset. Tapos minsan pagka-cut na, cover. Pinapa-cover ko. Direk, wag na, okay na yan. Change angle ka lang naman. Ikaw ba ang Tapos, nahihiya? Ako yung nahiya. Oo, si Direk Meron pa, times promise. na nagdasal ako, yung Nagdasal kasi ka? talaga ako actor. Oo. Ano pinagdasal mo? Ano pinagdasal mo? Feeling niya na molest siya. Mary ako. Sabi ko si Direk Roman, sabi, bakit ka nagdadasal? Kasi parang hubad na sila. Oo. Parang Feeling niya siya na yung namomolest. Natatakot ako dun sa kanilang mangyayari. Parang Eh, ganun. direct, pag BL ka, nakagawa ka na ba ng BL? Hindi pa po. Palagay mo, mas magiging komportable ka kung dalawang hubad na lalaki ang Yes. 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 Okay, thank you, Direk. Thank you, Kuya Romel. Thank you. Now, tawagin natin si Mr. Jojo Panaligan ng Rider PH. Ay, direct, dito po. Importante ba sa'yo malaman? Well, first GL mo to, no? Apo. But from here on, importante ba sa'yo na bago mag-start ang any project, alam mo yung totoong orientation ng artista mo para alam mo kung saan kukunin? Opo, importante po sa akin. Kasi like
nung during first date, kinakausap ko sila, ano yung character nila sa totoong buhay, dun sa mangyayari dun sa pelikula. Pati like siya, kinakausap ko sila, importante sa akin yung character. Pero I mean, tatanungin mo ng diretso, okay, bi ka ba, gay ka ba? Kasi mga scenes natin. Kiniwes, nung after love scene, nung kinukunan natin yung sa CR, tinanong ko sila, mga bi ba kayo? Mga tomboy ba kayo? Bakit ang galing nyo? Dahil ang galing. Bakit ang galing? Bakit kuha nyo lahat yung emosyon nung love scene na yun? Di ba? Opo, yes, actually, hindi na nga nila po kami tinanong. Dire-diretso na kami eh. Opo, kasi Talaga? mag-cut na lang. Ayun Diba? na yung parang, oo, compared mo sa iba, may connection kang makikita. May connection. Kasi Oo. before kami mag-shoot, nag-bonding kami nito eh. Hindi pa kami magkakilala noon, nung time na hindi pa kami Ganun pa nagkakasama. pala. Oo, tapos nag-bonding kami. After namin mag-bonding, Wala na kaming pake. Paano kayo nag-bonding? Secret. Ay! Ay, hala! Malas mong bonding na. Ano ba to? Paano kayo nag-bonding? Kumain na kami. Wala, nagkainan. Ay! Hala! Oo, nagkainan. Nagkainan kami. Ah? Ano yung sa timo? Sa okay. Parang magdarasal din. Paano mag-danas? Feeling na direct siya yung namolestya. Kaya nga eh. Tapos Yun direct yung kanina, feeling niya. tinanong ko kay Mimi kung ito na yung full trailer kasi napansin ko doon sa love scenes, parang iba eh, parang mas malagkit lang Apo. siya kaysa marahas. So, Kung meron kasi hindi sanitize sa trailer, baka pwede meron po. Baka gusto niyo makita. Yung mas Hindi ko wild. lang Kasi alam. direct mamaya may trailer di pagpatapos. So baka doon Baka pwede. doon. Oo. Baka bakit dalawa pa ang version ng trailer? Kasi sanitize, pang SOCMED ata yun. Yung ito, yung napanood Yung isa, namin. yun yung Oo. mas... Pang social. Mm-mm. Angelica, darating ka ba sa point na you would have to decide kung okay, ano na ba talaga ako? Or okay ka na kahit hindi mo na malaman? Or okay ka na dyan ngayon? Or alam mo na? Actually, bago po ako pumasok ng Viva Max, meron akong plano eh. Gusto ko talagang mag-breakthrough. Mm-mm. So, kumbaga, ang sa akin, stepping stone ko yung Viva Max. Mm-mm. Kumbaga, sa mga napagdaanan ko, sa mga experiences ko, alam ko na marami pa akong may papakita at marami pa akong may lalabas. So, ayun, hanggat ngayon na wala pa, ginagamit ko muna yung opportunity ng Oo. Viva Max. Kaya sobrang thankful ako na may Viva Max. At kung magkakaroon ng sa pangalawang buhay or sa susunod or may reincarnate ako, magkakaroon ng Viva Max, papasok ako. Okay. Last question ko, Candy, mahalaga ba sa'yo na ba kung GL na talagang alam mo kung straight or hindi yung co-actor mo? yes po. Gusto mo maging honest siya sa'yo? Oo. Kasi kung if ever man na hindi siya straight, okay lang. Parang di naman kakaano sa part niya kung But- straight or hindi. Kasi wala namang mababago dun eh. Well, kasi yung mga intimate scenes, Oo. relevant ba yung tanong na yun? Relevant ba yung kaalaman na yun na straight ba siya or hindi? Para alam ko din kung paano ako or paano ko siya babasahin pag intimate scenes, paano ako Feeling ko mas advantage pa siya for me. Kasi at least yung partner ko, comfy siya na ipakita lahat. Kasi kung straight din siya, tas naiilang siya sa akin, di parehas kami mahihirapan. Oo. So, kung hindi naman siya straight, tapos, ayun, may mga intimate scenes kami, okay lang. Basta, gawin lang natin yung trabaho natin. Paglabas natin ng set, alam naman natin kung sino at ano tayo. So, walang take advantage or mali siya na para sa akin. Kasi kapwa ko naman babae yun. Tama. Pero pag lalaki, Iba na yun. Iba na oo, yun. Iba na Iba yun. na. Thank you. Thank you, Sir Dodon. Now, let's call in Von Belenario of TV5. Hi, yung question ko for Angelica. Siyempre, Angelica, sabi mo nga ito yung first time mong kambal. Yes. Tell us your journey, ano yung paghahanda mo, gaano ka-challenging yung gumanap na kambal, yung paano ka nagbibitiw sa isang character, papunta sa isang character na hindi ka nahihirapan.
Ayun, hindi din isa sa ano na hindi ako nahirapan dahil din sa production. Dahil kala direct, lalo na din nandun sila direct Roman. So, nag-guide naman nila ako. Saka yung pinanghugutan ko dito kasi Gemini ako eh. Yan, Kaso two dual personalities talaga. eh. So, ginawa ko siya, lalo na't saktong-sakto. Yung isang personality ko is yung sa parang anong tawag doon? Lalaki? Yung isa ko kasi, yung isang personality ko feminine, meron akong isang personality na parang ang Masculine. angas ko. Ah, masculine boyish. ako. Boyish. Yes. Yun yung term. May pagka-boyish ako. So, doon ko lang siya kinuha. Ayun. Pero hindi naman nahirapan ka from one scene to another. Ako naman si Persona 1. Itong scene na to, Persona 2 naman. Yung pagpapalit ng characters sa isang araw. Medyo mahirap, lalo na kapag sa sa mga crying scenes, yung mga medyo madrama na eksena, doon medyo nahihirapan ako. Pero parang hindi naman masyado kasi yun nga yung personality ko, mabilis din ako magbago ng buti. Oo. Thank you, Thank you po, congrats. thank you. Thank you, Von. Ngayon naman tawagin natin si Ralph Vincent Mendoza of Balita Online. Hello, good afternoon. Good afternoon. Congrats sa bagong movie. Salamat. Okay, sa iyo muna, Miss Angelica, yung tanong ko. Ano yung pinaka-challenging part na ginawa niyo dun sa movie with Katie sa tingin? Challenging part, ano yung challenging? Yung nasa pinyahan tayo. Hindi yung iniwang ka niya. Crying scene. Okay. Yung sa crying scene na iniwan na ako ni Pin. Kasi alam mo, yun yung pinaka natatakot ako para sa sarili ko Kasi ayoko iniwan ako eh. Kumbaga, meron akong trauma kapag iniwan ako. So, nakarelate ako ng sobra nung iniwan niya ako, tapos alam kong hindi na siya babalik. Kasi parang, yun yung pinaka worst na nangyari sa buhay ko na ayokong mangyayari sa akin ulit. So, yun yung nahirapan ako. Kasi ang nahirapan din ako bumitaw dun sa character. Ayan. Okay, thank you. Ikaw naman, Kate. Pinaka nahirapan ako dun sa part na nagsusulat ako ng letter para kay Aya. Nahihirapan talaga ako kasi alam mo yung feeling na pagod ka, tapos parang feeling mo disappointed ka sa sarili mo, parang wala ka talagang energy sa moment na yon. Pero nung lumapit si Direk Jackie sa akin, 'di ba Direk? Parang nahirapan talaga ako ilabas yung emosyon ko kasi basta ewan ko, nahirapan lang talaga ako noon. Pero nung lumapit si Direk Jackie sa akin, tapos may binulong siya, wala pang isang minuto, tumulo agad yung luha ko. Tapos parang napiga talaga yung emotion. Tapos doon ko na-realize, ay oo, kailangan ko pala yung sinabi niya sa akin. I needed those lines para malabas yung emotion ko, para mabigay ko lahat sa pelikulang to. So doon yun yung pinaka-challenging sa akin. Okay, thank you.